Sa loob ng 10 taon, palagi akong may ginagawa, nakakaiba at paulit-ulit na panaginip. Sinubukan ko ng walang bilang na beses na makaalis dito. Ngunit sa huli, palaging nabibigo ako. Hanggang isang gabi, nawala ng misteryoso ang aking mahal na si Jaja. Nakatira ako sa isang mental na ospital. Tapos na ito. Talagang aalis ka na sa psychiatric hospital. Ang sinasabi mo ba ay, na ang pagkawala ni Jaja ay may kaugnayan sa iyong panaginip? Sa loob ng 10 taon, palagi akong nananaginip ng mga kakaibang panaginip. Ngayon nawala si Jaja. Gusto kong, hindi ko na kayang magtago pa sa ospital ng mga may sakit sa isip. Kailangan kong alamin ang lahat ng ito. Huwag ka nang makialam. Nawala si Jaja. Nagreklamo na kami sa pulis. Bukod pa rito, mula pagkabata ay nagtago ka sa ospital ng mga may sakit sa isip. Hindi mo pa kilala ang mundo sa labas. Hindi ako pabaya. Kundi yung mga kakaibang panaginip ngayon ay nagiging mas totoo. Natatakot ako. Kung magpapatuloy ako rito, maapektuhan pati kayo. Si Jaja ang girlfriend ko. Kailangan ko siyang hanapin. Ito ang sahod mo. Huwag mong hayaang mamatay sa labas. Kung may problema, tumawag ka. Kung may gulo, mag-report ka muna sa pulis. Iyan lang. Hindi kasing simple nang iniisip mo ang bagay na ito. Kung talagang walang paraan. Salamat, Lucheng. Kaibigan. Sa wakas, nakalabas ka na sa mental hospital. Hindi ko namamalayan, 1 taon na pala mula nang makalabas sa mental hospital. Sa loob ng 1 taon ng pagbisita, sa wakas ay nahanap ko na ang kinaroroonan ni Jaja. Hakbang ng 2. Hakbang ng 1. Parang mga pangalawang kamay. Parang hakbang ng demonyo. Ang pangalan niya ay Daili. Kaibigan siya ni Jaja noong nasa nursing siya. Bago mawala si Jaja, siya lang ang madalas na palihim na lumalabas sa mental hospital. Kaya siguradong may kaugnayan siya sa pagkawala ni Jaja. Matagal ko nang naiparating ang balita. Ngayong gabi ng alas 10, magkakaroon ng pansamantalang brownout ng kalahating oras ang power company. Kapag nawala ng kuryente, makakaiwas ako ng maayos sa mga githi sa harap ng bahay ni Daili. Kaya ngayon ang tamang oras para kumilos. Tiyak na may kinalaman ka sa pagkawala ni Jaja. Buksan mo ang pinto. Pag-aayos ng kuryente. Pag-aayos ng kuryente. Bakit kayo pumunta sa bahay ko? Nasa ibaba naman ang distribution box, di ba? May isang linya na dumadaan sa silangang pader mo. Kailangan naming suriin kung may sira. Miss, pakitulungan naman. Sa init ng panahon ngayon, mayroon tayong 5 oras para sa pagkukumpuni. Ayaw mo ring walang aircon, di ba? Nakahanda na siyang tumawag ng tulong. Kailangan nating kumilos agad. Ano yon? Tapos na. Nasaan yon? Maganda. May flashlight ka pa ba sa bahay? Pakilawan mo ako. Anong amoy niyan sa katawan mo? Ang baho. Sa tag-init, anong pa bang amoy? Siyempre. Ah. Ngayon, magtatanong ako sa'yo. Sagot ka lang ng isang salita. Kailangan mo lang tumango o tumshake ng ulo. Tandaan mo. Hindi ako pulis. Wala akong ganoong mataas na moral na obligasyon. Naintindihan mo ba? Ngayon tatanungin kita ulit. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? May pera ako, pakawalan mo na ako. Mali ang sagot mo. Nilabag mo ang patakaran. Kaya. Dapat kang muling parusahan. Naiintindihan mo na ba ang patakaran? Kung naiintindihan mo, tumango ka. Iyong pangalan, Daily. Edad, 22. Sukat, 73, 53, 81. Ilang lalaki ang nakarelasyon mo ng hindi karaniwan? Hindi ko talaga alam. Hindi ko na matandaan. Pakiusap, patawarin mo ako. Sige, sa susunod na tanong. Kilalang-kilala mo ba si Hujiaja? Sige, sa susunod na tanong. Kilalang-kilala mo ba si Hujiaja? Kilala. Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi ko alam. May kinalaman ka ba sa pagkawala niya? Wala. Nagsisinungaling ka. Huwag. Talagang wala akong alam. Ligtas na boltahe ng tao ay 72 volts. Gusto ko. Alam mo na kung ano ang gagawin. Sandali. Sinasabi ko ang lahat. Kalahating buwan na ang nakalipas.
Dito umalis si Jiajia sa Daxia. Kung talagang gusto mo siyang mahanap, may darating na kukuha sa'yo mamaya. Pero huwag mong sisihin ako na hindi kita binalaan. Nasa iligal na paglipat ka, at ang pag-alis ni Jiajia ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Basta't makahanap lang ng maayos kay Jiajia. Huwag mong sabihing iligal na paglipat. Kahit pa sa bundok ng espada at dagat ng apoy, kakayanin ko. Ikaw ang naghahanap kay Jiajia. Tama, nagdala ka ba ng pera? Ganito lang ang pera. Gusto mo akong dalhin palabas ng Daxia at tulungan kang hanapin ang taong hinahanap mo. Ano nang ibig mong sabihin? Ano nang ibig sabihin? Ang tibay mo, bata. Siyempre, ipadadala ito sa ibang bansa. Ibebenta sa mga training camp ng mga mercenary para kumita ng malaki. Tama ba? Kayo, ano ba talaga ang ginawa ninyo sa akin? Gusto mo ba? Itong lasa ay matagal ko nang inihanda para sa iyo. Dahil ito ang tao na inutusan ni Boss Dali na alagaan. Siguradong iingatan namin ng maingat. Katulad ng babae na may apelidong Ho noong nakaraan. Pakicheck nga ulit. Sige, masaya. Sana mas maging masaya pa ang ating pagtutulungan sa hinaharap. Siyempre. Mula ngayon, ikaw ang magiging panggagalingan ko dito. Magandang pagsasanay. Tandaan mo, dito sa akin. Kailangan lang makaligtas, para magkaroon ng pagkakataong makahanap ng taong hinahanap mo. Talagang nagkamali ako. Dapat sana ay nakahanap ako ng impormasyon tungkol kay Jiajia sa pamamagitan ni Daily. Hindi ko akalain na siya pa ang magpapasama sa akin sa bitag. Pero ayos lang. Sa narinig kong usapan nila kanina, siguradong si Jiajia, nung una ay naibenta na rin dito. Basta makaligtas ako. May pagkakataon pa rin akong hanapin si Jiajia. At si Daily. Mga kabataan, talagang magaling ang ginawa ninyo. Narinig ko na kayo sa pang-araw-araw. Hindi lamang mahusay sa pagsasanay, pati na rin ang vassal, na mga superpower na gwardiya ng presidente. Hindi kayang talunin ng mga ito. Ulat, Major. Ang mga kabataan namin ay talagang profesional. Yung mga hindi kilalang grupo ay hindi kayang makipagsabayan sa amin. At maari kong ipangako sa iyo. Kaya naming isagawa ang iyong mga pangunahing misyon anumang oras. Ayos lang iyon. Tara na, mga kabataan. Mag-enjoy kayo at gumastos ng maayos. Lahat ng ito ay para sa inyo. Ngayon, magsisimula na ang iyong tungkulin. Lee, ikaw ay isang mahusay na mandirigma. Narinig ko na nagising ka habang nag-ensayo. Isang meron lamang sa mga taga-Daxia ng mga Meridian. Ano ba iyon? Isang uri ba ng sining ng pakikipaglaban? Kaibigan ko. Hayaan mo siyang maging malakas. Ang maliwanag na buwan ay sumisinag sa malaking ilog. Hayaan mo siyang maging malakas. Ang maliwanag na buwan ay sumisinag sa malaking ilog. Ito ay nagmula sa ating silangang sining ng pakikipaglaban. Isang misteryosong pamamaraan. Isang matandang lalaki ang nagturo nito sa akin. Sabi niya, hindi ko pa ganap na naunawaan ang mga detalye ng pamamaraang ito. Sa tingin ko, kailangan ko pa ng oras para lubos na maabot ang mga meridian. Ganoon pala. Mukhang mahalaga ka sa matandang Ginoo. Ayos lang iyon. Mayroon akong espesyal na misyon na ibibigay sa iyo. At ang layunin ay nasa Daxia. Tingnan natin kung interesado ka. Mukhang, hindi pala kasing tibay ng inaakala ang relasyon ng grupong ito at ni Daily. Kung ganoon, ako na ang tatanggap ng misyon na ito. Si Daily ay patuloy na nagpapadala ng mga bihag na dinukot sa mga dayuhang hukbo, nang walang tigil. Pero sa totoo lang, matagal na silang may alitan ng mga grupong iyon. Alam din ni Daily ang napakaraming lihim ng mga legion na ito, kaya't ginawang target siya ng mga legion na ito sa operasyon. Ako ang tagapamagitan. Ibaon ang mga bagay na ito. Huwag dalhin sa teritoryo ng Daxia. At isang grupo ng mga bobo ang nagsasagawa ng misyon. Talagang nakakatakot. Sabi na nga dito ay Daxia. Bawal magdala ng armas. Sila pa rin ay matigas ang ulo. Ngayon ay ayos na. Noong umaalis, 3 ang tao. Ngayon, ilan na lang ang natira sa sasakyan. Sana huwag na namang magkaproblema.
Hindi maganda. Naipit tayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Tinututukan na ba tayo? Mukhang ganun nga. Matagal na pala tayong tinututukan. Hindi ko inakala. Mali pala kami sa paghusga. Hindi namin na-appreciate ang kakayahan ni Daily. Tingnan mo kung sino ito. Talaga namang matibay ang iyong buhay. Kahit na ibenta ka sa isang mercenary group sa ibang bansa, hindi ka mamamatay. Bakit? Ngayon ay bumabalik ka para maghiganti sa akin. Matagal ko nang alam ang inyong plano. Sabihin mo sa akin. Jiajia. Nasaan ba si Jiajia? Gusto mo bang malaman ang sagot? Sa susunod na buhay na lang. Paalam. Noong nakaraang taon, para mahanap ang misteryosong nawawalang kasintahan, nag-isa akong lumabas mula sa ospital ng mga may sakit sa isip. Ngayon, isang hakbang na lang ako sa katotohanan. Hindi ko inakala na ito pala ang kahihinatnan ko. Jiajia. Huwag mong sisihin ako. Ikaw si Lizzie. Mukhang tama ang impormasyon ko. Natrap ka ni Daily sa abroad para maging isang sundalong kontratista. Alam na namin ito mula pa noon. Sabihin mo na. Anong maitutulong ko pa sa'yo? Ang hinahanap ko ay si Hu Jiajia. Ikaw, may balita ka na ba? Ako. Patuloy pa rin kaming nagsisikap. Sige na nga. Makapagsabi ka ng ilang totoo sa isang taong malapit ng mamatay. Iyon na ang respeto mo sa akin. Paano nangyari ito? Hindi ko inakalang mauwi ako sa ganito. Jiajia, pasensya na. Saan tayo nandito? May tao ba? Walang sumagot. Totoo bang patay na ako? Kamusta, napiling tao? Handa ka bang muling hanapin si Hu Jiajia? Sino? Sino ang nagsasalita? Maliit na bata. Alam ko nang maaga na nakatakdang dumating ka dito. Sa ibang salita, matagal na akong naghihintay sa iyo dito. Hintayin mo. Tama, matagal na tayong nagkita. Ngunit sa paraang hindi mo alam. Halimbawa, sa panaginip. Ang ibig mong sabihin, yung mga panaginip ko noong, nasa ospital ako sa pag-iisip. Lahat ay may kaugnayan sa'yo. Nasaan si Jiajia? Gusto mong malaman kung bakit lahat ng ito nangyayari. Jiajia. Ikaw na halimaw. Sabihin mo, saan mo nga ba tinago si Jiajia? Saan mo tinago? Hindi ako isang halimaw. Katulad kita. Pareho tayong mga tagalipat ng panaginip. Tanungin mo ako kung nasaan si Jiajia. Hindi mo ba siya nakasalubong kanina lang? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Malapit ka nang magsimula. Makukuha mo na ang sagot na hinahanap mo. Ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ako makapaniwala na napunta ako sa ikalawang digmaang pandaigdig. May proteksyon na health bar pa nga. Ito, posible bang talaga akong may kakayahan na tumawid sa iba't ibang universo at panaginip? Hindi tama. Ang eksenang ito, parang iyon ang malaking mukha na ipinakita sa akin. Jiajia. Hindi ba't ang nakita ko kanina? Ay iyon ang aking mararanasan sa hinaharap. Ito ang sagot na. Kailangan kong hawakan mula sa malaking mukha. Mukhang. Hindi ako nagkamali sa hula. Kailangan lang tapusin na agad ito. Para makahanap ako ng susunod na pahiwatig tungkol kay Jiajia. Kailangan lang gawin ang lahat.
Kung gusto mong makalipas, kailangan mong mabutas ang kuta na ito. Kailangan kong makakita ng pagkakataon na makalusot. Kung hindi, lahat ay mapapahamak. Batang Asyano, saan ka pupunta? Lahat ng beach dito ay parang palengke ng karne. Dito pa nga medyo ligtas. Palengke ng karne. Mas maganda nga. Sana matapos na nila ito agad. Kailangan ko nang pumunta sa susunod na espasyo. Batang hapon, binibigyan ka namin ng oras. Tapusin mo na ito agad. Protektahan mo ako. Nanalo na tayo. Pagkatapos ng linggo, ang pinaka-interesanting punto sa universo ay nandito. Huwag lang bumaba ang health bar ko. Hindi ako mamamatay. Kailangan ko nang tapusin kayo, mga hapon. Pag natapos ko na kayo, makikita ko na si Jaya ng mas maaga. Hindi siya tao mula sa universe natin. Hindi siya natatakot sa atin. Juga, umalis ka. Hayaan mong ako ang makipag-usap sa kanya. Dahil nandito ang aking mahalagang espada. Kahit na hindi siya mula sa ating universo, maaari ko pa rin siyang tanggalin. Talagang magandang espada. Ngunit, wala akong oras para mag-aksaya dito. Talagang magaling ka, tao ng siya. Ngunit, ang kutsilyo kong ito, ay espesyal na ginagamit para putulin ang iyong malaking daluyan ng kapangyarihan. Pinapayuhan kita na mas mabuting malaman mo, kung ano ang ibig sabihin ng tamang pag-unawa sa sitwasyon. Putulin mo ang aming malaking daluyan ng kapangyarihan. Ito ay isang nakababahalang pahayag. Sila ang malakas, sila ang malakas. Ang maliwanag na buwan ay sumisilay sa malaking ilog. Guro, ang tula na itinuro mo sa akin. Sa wakas ay nagamit ko na ngayon. Espada, halika. Kayo mga barbaro mula sa maliit na bansa. Sa loob ng libu-libong taon, umaasa kami sa kapangyarihan ng aming malaking bansa upang makaligtas. Ngayon, sa harap ng kapangyarihan ng dakilang hapon. Hindi niyo mapapayagan ang mga maliliit na tao na gumawa ng gulo. Gamit ang buong lungsod na espada na ito, gagawa ako ng isang malaking dragon para sa iyo. Tingnan natin kung paano mo mapuputol ang ating dragon na dugo ng dakilang hapon. Tapos na. Bilis, sunod na. Talagang magandang kutsilyo. Kaya pala nakakasugat ng aking mga ugat. Ngunit hindi ko alam. Sa susunod na pahiwatig, ano ang maitutulong mo sa akin? Tungkol sa paghahanap kay Jiaja. Intern, masaya ka ba sa kutsilyong pinulot ko para sa'yo? Gusto mo ba talaga ito? Ano naman ang gusto mong gawin ngayon? Sabihin mo sa akin, ano ba ang layunin mo sa pagbibigay ng kutsilyong ito sa akin? Hindi mo ba nahanap ang paraan para malutas ang sagot? Bakit mo pa ako tinatanong? Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Dapat sana ipakita ko sa iyo ang mga iyon. Tungkol kay Hu Jiajia. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na kailangan mong hanapin ang mga pahiwatig ng unti-unti. Hindi ko inasahan na umaasa ka sa buff na hindi ka mamamatay. Dahil may blood bar ka. Gamitin mo na parang nag-exclude ka. Para replay yung mga nilikha kong bagay. Batang lalaki, mula ngayon, tinanggal na ang health bar mo. Isa na lang ang magagamit mong espada. Pero gusto kitang paalalahanan. Kung gusto mong makahanap ng sagot, nasa iyo na lang ito. Mahaba ang kwento ngayon. Binata, mag-ingat ka. Ako, kailan kaya ako makakabalik sa totoong mundo? Ito. Muli na namang nagsimula. Tiniantele. Inutusan tayo ng headquarters na pumunta ngayon.
Tiniantele. Ito, sino ba naman ang gusto akong ipadala sa frontline? Kasama niyo rin ako sa mahahalagang misyon. Opisyal. Ano ba talaga ang kwento ng malaking mukha na yan? Jia, ano ba talaga ang koneksyon nito sa'yo? Ako si Feren. Kayo lahat, welcome sa ilalim ng mundo. Ako ang inyong direktang leader. Ipinaalam ko na sa inyo ng formal. Ngayon, kailangan mong magdagdag ng isang lihim na departamento. Susunod, magkakaroon ito ng malaking epekto sa larangan ng digmaan na ito. At sa hinaharap na pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ayon sa mga ugali ng mga Amerikano, hindi talaga nila tinitingnan ang mga taga-Asya. Ngayon, bigla nilang gustong magkasama kami ng ilang tao. Mukhang hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng mga taong ito. Isang karangalan na makapag-ambag para sa kapayapaan ng mundo. Kahit na kami ay mula sa isang misteryosong mundo, ayaw din naming magdusa ang mundo sa digmaan. Kaya't kailangan nating pag-isahin ang lahat ng lakas upang mapalayas ang anino ng digmaan. Ako si Mayor Dan. Siya ay espesyal na tagapayo ng Pangulo sa Whitehall. Maligayang pagdating sa inyong pagsali sa dakilang layuning ito. Bakit ninyo ako dinala rito? May pamilya pa akong naghihintay na makauwi. Ginoong Jason, huwag mag-alala. Mayroon ng $5,000 na naipadala sa account ng inyong pamilya. Nagsusumikap kami para sa makatarungang layunin. Hindi naman kami pwedeng magutom. Nakasali na ba ako sa militar? Batang ito, tawag mo kay Jerry, di ba? Kayo ay may pagkakataon lang. Kahit na may kaunting kaalaman kami tungkol sa'yo. Kailangan pa rin naming subukan. Kung makapasa ka, maniwala ka sa akin. Mas marangal ito kaysa sumali sa hukbo. Maaari mo bang sabihin kung anong departamento ito? Hindi pwede. Kung hindi kayo makapasa sa pagsusulit, ipapadala kayo sa isang lihim na lugar. Hindi kayo makakalabas doon ng isang taon. Mag-relax ka. General Ko, ang mga taong ito ay pinili namin ng maigi. Siguradong sasali si Gyanhe. Dele sa atin. Kapitan. Mayroon ka bang katanungan? Ulat, Ginoo. Wala akong katanungan. Naghihintay ng utos anumang oras. Mag-relax, Kapitan. Hindi ito isang larangan ng digmaan. Hindi kasing nakakatakot ang ating lugar ng trabaho. Ngayon, titingnan natin ang kakayahan ng bawat isa. Hindi ito pagsusulit. Gusto lang namin na makilala ninyo ang inyong mga kasama sa koponan. Hindi ko inakala na may mga mangkukulam talaga. Sa larangan ng digmaan, talagang makakagawa ito ng hindi inaasahang epekto. Wow! Ang galing naman! Ang lakas ni Jason ay sobrang nakakabilib. Para siyang isang naglalakihang tank. Ang radar ni Jerry at ang ilusyon ni Dele ay mga armas din sa laban. Yung malaking mukha na yun. Bakit niya ako inilagay sa gitna nitong mga tao? Wala akong ganitong espesyal na kakayahan. Ako lang ay nangangarap. Ganoon din. Kailangan din ng team na tulad mo para mamuno. Kaya karapat dapat ka dito. Kapitan, magaling ka sa pakikidigma. Kaya sa hinaharap, ikaw na ang magiging opisyal na tagapangulo ng ESE. Sige na, Kapitan, panahon mo nang ipakita ang iyong kakayahan. Kapitan, panahon mo nang ipakita ang iyong kakayahan. Ayos na, Kapitan. Mukhang sabik ang mga kasama mo. Talaga, yung pangit na mukha, para makumpleto ko ang misyon. Sadyang inayos nila ako, na mapahiya sa harap ng mga taong ito. Ngunit, dahil pinapahanap niya ako ng sagot, sa bawat ilusyon na ito, kailangan kong ipakita ang tunay kong kakayahan, at kontrolin ang sitwasyon. Ang mga teknik na natutunan ko noon, sa wakas ay nagamit na rin. Yung kapitan bilang tagapangalaga, dapat magaling siya. Yung ipinapakita niya, parang halos kapareho na ng superpower. Pag-unlad ng teknolohiya ng tao. Sa isang araw, kayang supilin o intindihin ang mga pambihirang kakayahan. Ngayon ay ganito na. Sa ilalim ng mga kanyon at eroplano, kailangan nilang itago ang kanilang mga sandata. Mahigpit na sundin ang mga bagong patakaran na itinakda natin. Sobrang galing mo, Kapitan. Paano mo nagawa yon? Gusto mo bang malaman?
Huwag kang matakot. Matagal nang naubos ang bala. Kapag nasa larangan ka na puno ng mga landmine, na pwedeng pumatay sa kahit kailan, sa isang lugar na puno ng apoy at putok, natural na magkakaroon ka ng ganitong kakayahan. Ang nakakatakot at misteryosong lalaki. Ang astig niya. Gusto ko talagang pumunta sa labanan para labanan ang mga dayuhang isi sa bansa nila. Kung walang problema, sa tingin ko ang magiging komandante ng grupong ito ay siya. Talagang nakakabukas ng mata. Sa palagay ko hindi magtatagal. Bubura na tayo. Ang mga taong nagpraktis ng maraming taon ay hindi kasing galing ng isang elite na sundalo. Kapitan, ibigay mo sa akin ang ulat tungkol sa grupong ito. Ulat sa plano ng laban sa hinaharap. Maari mong ipahayag ang bilang ng mga eksperto na kailangan ng iyong maliit na grupo. Kami ay magpapadala ng mga ito sa maikling panahon. Hindi maganda ang kalagayan natin ngayon. Kahit natalo na ang AC bansa, patuloy pa rin silang nagbubulgar ng paglaban. Opisyal lang nagsimula ang ating misyon. Kapitan, anong klaseng misyon ang sinasabi mong gagawin natin? Ito ba ay tungkol sa paggawa ng isang super armas? Isang bomba na kayang sumira at lumubog. Ang malaking kanon ng AC bansa sa kanilang sariling teritoryo. Batang ito, dapat kang mag-aral pa ng mas marami. Ang AC bansa ay nasa paligid ng Pacific Ring of Fire. Mahina ang crustal plate doon. Parang basag na itlog. Basta sapat lang ang lakas na ibibigay natin. Siguradong lulubog ito. Ang galing naman yan. Narinig ko katatapos lang ng labanan sa Iwo Jima. Malaki ang mga nasawi. May kapitbahay ako doon. Hindi ko na alam ang nangyari. Kung meron kaming ganitong armas, palagi naming pwedeng wasakin ang bansang EC. Ang anak ng kapitbahay ko ay namatay sa labanan sa Iwo Jima. Narinig ko na nakakatakot ang mga sundalo ng kalaban. Sila ay inutusan na. Kailangang patayin ang mahigit 5 sundalong Amerikano. Napakatakot nito. Kung gusto nating tuluyang talunin ang bansang EC, hindi ba nangangahulugan ito ng maraming inosenteng kabataan ang masasakripisyo? Totoo nga. Susunod nating atakehin. Doon ay may 10,000 kaaway na nakatambay. Napakasamang balita ito. Kailangan ba nating gumamit ng 500,000 mga sundalo ng AC bansa para atakihin ang nasasakupan na pulo? Hindi ako naniniwala na ang mga sundalo ng AC bansa ay kayang talunin ang 5 miyembro ng Marine Corps. Kaya ng ating mga sundalo na makipaglaban sa 2 sa mga sundalo ng AC bansa. Kahit ganito, kailangan din ng 5,000 nasawi. Kaya't ito ang halaga ng aming pag-iral. Gagawin namin ang lahat upang mabawasan ang pagkasawi ng mga sundalo at ipaglaban na ang bansa ng EC ay malulunod sa karagatang Pasipiko. Ang kasamaan ay hindi kailanman magwawagi sa katarungan. Talagang puno ng damdamin ang mga taong ito. Sayang, ang aking layunin ay walang kinalaman sa sinasabi ninyong lahat. Jia, kailan ba talaga ako makakahanap ng sagot tungkol sa pagkawala mo? Ito ang unang laban natin. Pagkatapos makatagpo ng kalaban, ang firepower team ang gagawa ng pagkakataon. Unahin patayin ang mga may kakayahan, Igle. Kapag nakatagpo ng kaaway, hanapin muna ang taguan bago umatake. Lalo na kapag bigla ang nagkita. Naiintindihan ba ninyo? Opo. Mga kasama, may magandang balita ako. Sumuko na ang misteryosong grupo. Ngunit magsisimula na ang ating misyon. Bagamat nagsuko na ang misteryosong grupo, may isang grupo pa ring nagdadala ng mga lihim na dokumento. Naghahanda silang ipasok sa EC na bansa gamit ang submarine. Kayo ang haharang sa kanila at mabawi ang mga dokumento. Naintindihan nyo? Paano ka nasugatan? Nasabugan ka ng kakaibang apoy ng baril. Kakaibang putok ng kanyon. Gaano karaming impormasyon ang alam mo? Mayroon pa bang nais ipahayag? May mga 20 tao sa kabila. Hindi malinaw kung ano ang pinagmulan. Parang lahat sila ay may superpowers. Superpowers. Mukhang darating na ang tunay na panganib. Ang amoy nitong delata ay katulad ng kay Asachi dati. Pareho nilang iniwan. Sigurong iisa lang ang may kakayahang nag-iwan nito. Ang bakas sa pagbukas ay mula sa military knife. Nakita ang bakas ng kalaban papunta sa gasolinahan. Nandito na ang mga sundalo at pulis. Magmadali kayong pumunta para tumulong. Sandali lang. May kakaiba sa kanila sa gasolinahan. Sobrang dali naman ito. Pakipagpagod na lang gamitin ang mahika para tingnan. Kung may mga taong may kapangyarihan. Ilan ang kalaban? Anong sasakyan ang gamit nila? May 2 kotse. Mga 10 tao ang bilang. Walang gumagamit ng kakaibang kapangyarihan. Nakita ba ninyo ang pickup at truck malapit dito? Kapitan, bakit mo tinatanong? May napansin ka ba? Ang marka sa tuyong papel ng dilatang pagkain na ito. Ito ay bakas ng gulong ng sedan. Walang ibang bakas ng sasakyan na natagpuan. Kaya't maaaring ito ay isang pain. Pain. Ang orihinal na plano ay kanselahin ang 500. Lahat ay naglalakad sa direksyong ito. Patawad sa aking pagiging tuwiran.
Paano mo nalaman na iyon ay pain? Bago kami dumating, may oras silang umatake sa Asachi. Siyempre, may oras silang magdagdag ng gasolina. Hindi kailangang mag-iwan ng isang lata dito ng sinasadya sa oras na ito. Kaya ang latang ito ay sinadya para ipakita sa atin. May 25 tao sa kabilang panig. Tatlong mga psychic na may malakas na buhay na alon. Hindi ko matiyak kung may mga bihag. Ito ang loob ng sakahan. Naitala na ang mga posisyon ng mga may kakayahan. Hindi pwede. Ang labis na paggamit ng kakayahan ay magdudulot ng galit mula sa kalaban. Sa oras na iyon, may paghahanda na sila. Mas magiging delikado pa ito. Kung may makakatakas, magiging problema rin. Ang misyon natin ay, dapat nating agawin ang grupong ito ng mga kaaway sa lalong madaling panahon. Tungkol sa kaligtasan ng mga hostages. Hindi iyon ang dapat nating alalahanin. Dale, pakilakihan ang lokasyong ito. May ilang palapag ang bahay na ito. At sa pinakababa, may 5 tao. Kaya't ang mga taong ito ay dapat na mga hostages. Magpapatuloy ang misyon tulad ng dati. Sikaping protektahan ang 5 target na ito. Opo. Atake. Si Bill ang magdadala sa mga bihag palabas. Si Rogue ang sasaklolo sa akin. Opo. Tara. Ligtas na. Mag-ingat. Nasaktan si Rogue. Dalhin ninyo siya palabas. Tara. Kalmado, Jerry, sabihin mo kung ilan pa ang natira. 5. 2 sa kaliwa ang malubhang na sugatan. Mahina na ang kanilang hininga. Tara. Bilis. Talagang may kakaibang kakayahan siya. Thompson na submachine gun at pistol. Walang magawa sa pulang dugo na ito. Mukhang magagamit ang autumn water long knife. Tulungan mo ako. Magaling ka pala. Salamat. Sa bansa na Ninja Warrior Kentaro. Magandang araw. Elite. Kapantay ang laban. Di na nakapagtataka na ang Ilisi Special Grenade ay malakas talaga. Pero si Kentaro talaga namang magaling. Kahit na ganito ang sugat, hindi pa rin siya sumuko. Nakakatakot talaga. Ikaw pala ang piniling tinawag ng kakaibang mukha na iyon. Ano ang sabi mo? Alam mo ang tungkol sa kakaibang mukha na iyon. Binata. Hindi ko inakala na ganoon ka kagaling. Hindi ko inakala na gawa mong patayin. Ang historikal na tagapangalaga. Magandang trabaho. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Natapos lang ang misyon sa isang yugto. Hindi pa ito tapos. Huwag kalimutan. Naghihintay pa ang mga kasama mo.
Jason. Liz. May tao. Kapitan at si Jason, malapit nang mapatay. Kailan darating ang suporta? May 20 minuto pa. Nandito na rin ang medical team. Handa na rin ang ospital sa Portland. Suriin muli ang paligid. Tingnan kung may buhay pang kaaway. Sikaping iligtas ang kanilang buhay. Mukhang papunta na ito sa ikalawang yugto ng aswang. Tila talagang malakas si Jason. Diyos ko, hindi ba't si Douglas yan? Isang biseduking vampira ang namatay dito. Ito ang pinatay mo. Sobra mo na siyang nasaktan. Kaya ko lang siya nahuli. Malakas na ito. Naramdaman ko ang bakas ng spell ng dugo. Paano ka nakaligtas? Kakatapos ko lang. Mayo. Tawag mula sa headquarters. May kailangan sila sa'yo. Naiintindihan ko na. Baba ako sandali. Ipapakiusap mo sa may-ari ng bukirin na makilala. Kung sino sa mga namatay ang kabilang sa kanila. Kanina lang. Gusto mong patayin kami. Itong kutsilyo. Bakit biglang naging mapagmatsyag sila? Naiintindihan ko na. Ang iyong kutsilyo ay may napakalakas na kakayahan sa pakiramdam. Mag-relax ka lang. Walang problema. Nasa itaas ang nagbabantay sa iyo. Ayaw din namin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, napakalakas ng kaaway. Dapat lang na mag-alala ang mga nasa itaas. Sabi nga, kaya't dapat akong magpasalamat sa iyong katapatan. Ngunit sa susunod, hindi na kita mapapatawad. Ikaw rin. Kapitan. Napakamatapang ng iyong operasyon. Napaka-epektibo ng taktikal na plano. Ako ay kumakatawan sa bansa din. Salamat sa iyong pagsisikap. Kapitan, alam ko na may mga bagay ka, na hindi ka nasisiyahan sa misyon na ito. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, kailangan mong harapin ang mga iyon, yung mga kakaibang may kakayahan na ito. Talagang pinagod ka. Magpahinga ka muna at magpagaling. Patuloy pa rin ang laban na ito. Ang bansang AC at ako. Kailangan namin ang isang mahusay na opisyal tulad mo. Sa malaking mukha na iyon, sa ilusyon na nilikha niya. Ang karakter ni Feren ay kalahating totoo, kalahating hindi. Ang pinapahalagahan niya, ay ang mga pusta na kaya kong ibigay sa kanya. Hindi ito dahil sa tunay na malasakit niya sa akin. Mula nang huling lumitaw si John Face, at inayos ang aking shield. Tila may lumitaw na isang kakaibang cursor. Kapag nakatuon ang aking isip, lilit ang isang interface. Ibig sabihin, yung malaking mukha na yun, sa totoo lang, dinadala ako nito sa isang bahagi. Ng kasaysayang nangyari na, gusto kong hanapin si Jiajia. Kaya kailangan kong makumpleto ang bawat bahagi ng kasaysayan. Sabi ko, alam ko na kung ano ang gagawin. Kapitan Lee, maaari mo ba kaming bigyan ng gabay? Mukhang ito ang nahanap namin. Na paraan ng pagsasanay ng sinaunang kakayahan ng Guxia. Pakitulungan mo kaming tingnan ito. Ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas ng iba? Enerhiya. Ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas ng iba? Sapat ang enerhiya sa Jianggang. Sapat ang enerhiya sa Jianggang, siya ay malakas. Hininga ng hangin sa mga bundok. Kung ang iba ay mabagsi, hayaan mo silang maging mabagsi. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa ilog. Ang orihinal na linya nito ay, kung siya ay malakas, hayaan siyang malakas. Ang malamig na hangin ay humahaplo sa mga burol. Kung siya ay matapang, hayaan siyang matapang. Ang maliwanag na buwan ay nagliliwanag sa malaking ilog. Ngunit, paano nila nagkaroon ng mga bagay na ito? Ito ay paraan ng pagsasanay ng Daxia. Kailangan ng malalim na kaalaman sa kasaysayan ng panitikan ng Daxia. Upang maunawaan ito, sa tingin ko, dapat kang maghanap ng isang propesor ng Mandarin upang ipaliwanag ito. Hindi ko inakala na ang mga nahanap natin ang hindi inaasahan. Na mga pagsasanay ng dakilang siya ay hindi maintindihan kahit ng mga tao ng dakilang siya. Pwede tayong maghanap ng mga profesional
na propesor ng wikang Tsino para magpaliwanag. Pero Kapitan Lee, nakayang patayin ng madali ang bapor ng dugo ng werewolf dati. Nakasalalay din ba ito? Sa ganitong uri ng pamamaraan, paano mo man isipin? Kapitan Lee, bago dumating ang guro ng Mandarin, sana ay mauna kang magbigay ng pangunahing paliwanag sa mga estudyante. Kailangan ng federasyon ng isang talento na makakatulong agad sa amin. Pagsusulong ng lakas ng karaniwang sundalo. Nakakatuwang mukha talaga iyon. Anong uri ng kwentong ito ang inihanda mo para sa akin? Ako, ang dakilang siya, na may 5,000 taon ng malalim na karunungan. Ang teknik na ito, paano nila ito maunawaan? Na parang madali lang sa isang eksperto sa Mandarin. Tila isang palabas lang ang pagtuturo na ito. Mga kaibigan, nagsimula na ang ating misyon. Simula na. Ulat. Yung mga bagong pinili nating tagapagpatawag, ay bigla na lang pinaslang ng walang ingay. Hindi pa malinaw ang nangyari ngayon. Paunang hinuha. Ang sanhi ng pagkamatay ng mga taong ito. Malaki ang posibilidad na may kaugnayan sa isang misteryosong teknik mula sa sinaunang kaharian ng Xia. Ang misteryosong teknik ng sinaunang kaharian ng Xia. Nakakuha ako ng balita dito, na ang mga task force sa digmaan sa Europa at Daxia ay tuluyan ng nawasak din. Mukhang napakadelikado ng misyon na ito. Kung ganun, mas mabuting isuko na natin ito agad. Ang misyon sa pag-aabala ng kasaysayan. Mabilis tayong umalis sa lugar na ito upang maiwasan ang pagkakatuklas ng mga asong manghuli na may kaalaman sa sining ng guhong Xia. Kapit Lee, naitala na namin ang lokasyon. Isang grupo ng misteryosong armado. Mga natitirang kalaban. Handa ng hulihin. Sana makakuha pa ng mas maraming impormasyong lihim. Ipagbigay alam sa maliit na grupo. Aksyon. Ang swerte. Sa wakas nakatakas na rin. Hindi ko alam. Yung misteryosong tao na may hawak ng malakas na kasanayan sa Daxia. Maaaring hanapin niya dito. Yung nakaraang kasanayan. Sa tingin ko, alam na ninyo. Tungkol sa kung paano ito gagamitin. Sa palagay ko, may ideya na kayo. Na-verify na ang kasalukuyang target. Sa loob ng gusali sa Hollywood. Mabilis at desisibong operasyon ito. Hanggat maaari, bawasan ang walang salang nasasaktan. Kapitan, huwag mag-alala. Naiintindihan ko na. Ang ilan sa mga kasanayan sa Guxia. Sa pagkakataong ito, papatikim ko sa kanila. Ng lakas ng matinding apoy. Kapitan, unang natukoy na ang lokasyon ng may kakaibang kakayahan. Naghihintay na lang ng hudyat para kumilos. Dale. Kumilos tayo mamaya. Ikaw ang bahala sa suporta. Huwag pilitin kung ayaw mo. Kung masyadong mataas ang pagkonsumo, agad tayong umatras. Kapit Ming. Ginoo at Ginang Wells. Sandali, sumugod kayo mula sa ika-4 na palapag. Hawakan ang mga may kapangyarihan sa itaas. Kami na ang bahala sa lupa. Sana makasabay ang iyong apoy. Kumilos. Naka-schedule na ba? Siyempre, nakipag-ugnayan na kami ng maaga. Malapit na ang tag-init. Suriin ng maaga. Tiyakin ang normal na paggamit. Pansin sa lahat ng unit. 30 segundo na lang. Ihanda ang apoy. Nakatanggap. Bumuga. Bumuga.
Nalis na ang kaaway. Kapitan, ang resulta ay labis na pinuri. Ito ay tagumpay ng alyansa. Tagay, congratulations. Binabati kita sa pagkakatapos mo ng maraming gawain. Ang pangunahing kwento ng ehersisyo ay natapos na ng 25%, 30%, 30%, 75%, 11%, 11%. Mukhang malapit mo nang makita. Ang sagot na gusto mo. Sa ganitong bilis, 2 gawain na lang ang kailangan tapusin para matapos na. Matutupad mo ba ang pangako mo? Siyempre, kulang ka na lang sa huling hakbang. Kapitan, sundan mo ako. Kapitan, ang sasabihin ko ngayon ay pinakamataas na lihim ng alyansa. Nahanap na namin ang paraan para makagawa ng maraming may kakayahan. Ngayon kailangan kitang hingan ang pagsusuri. Ang lakas ng mga may kakayahan na ito. Talagang na-master nila ang panloob na lakas ng ating gusya. May galing talaga ang mga tagasam na ito. Sa mga teknik na iyon, hindi ko nga maintindihan ang mga meridian. Hindi ko nga maintindihan. Pero na-analyze nila ng detalyado. Ang paggamit ng mga super soldier, ng mga teknik ng gusya na may iba't ibang apoy na epekto. Mula sa sobrang lakas at bilis, hanggang sa reaksyon at depensa, lahat ay sakop. Ang martial arts ng bansa natin. Ganito lang nila nabasag. Hindi ba sila natatakot na maligaw ng landas? Ito ba talaga ang paraan ng pag-ensayo? Ito ba talaga ang paraan ng pag-ensayo? Ito ay mga super soldier na pinalakas ng teknolohiya. Director. Gusto kong malaman, paano mabilis na matutunan ng mga taong ito? Ang teknolohiya ng gusyo ng guksya. Ito ba ay sariling gawa natin? Napakatumpak ng iyong hinuha, Kapitan. Totoo, hindi ito resulta ng ating teknolohiya. Pero sa tingin ko, malapit na nating malaman. Pinalakas ng alyansa. Opisyal, saan nagmula ang teknolohiyang ito? Wala akong kaalaman tungkol sa impormasyong ito. Wala akong otoridad. Wala akong otoridad. Talagang pangunahing misyon ito. Mayroon pang antas ng pagiging kumpidensyal. Mga kabataan, huwag nang magtanong pa. Ngayon, maaari na kitang bigyang diin. Tungkol sa pagsasaliksik ng misteryosong kasanayan ng guksya. Ito ay bahagi na ng iyong pangunahing misyon. Sige na, muling simulan ang iyong paglalakbay. Naniniwala akong naunawaan mo na ang bagong misyon. Susunod, gusto naming subukan mo. Ang bagong kasapi na inihanda namin para sa iyo. Tingin mo ayos lang ba? Anong hinihintay mo? Halika na. Hindi ko akalain na sobrang mayabang ng taong ito. Akala niya tinawag siya sa mundong ito. Ay makapagbigay ng lakas ng loob. Panahon na para magkaroon siya ng paggalang. Sa kapangyarihan ng teknolohiya, hindi siya katulad ng iba. Narinig ko, na siya ay dumating sa mundong ito, upang makahanap ng isang sagot. Sa tingin ko, ang kanyang pag-iral, maibigay ang mas makabuluhang kahulugan sa mundong ito, na may higit na halaga. Pangkat medikal. Mabilis, tumulong na. Huwag mag-alala. Hindi magpapaigting si Kapitan Lee. Walang masamang mangyayari sa iyong mahalagang eksperimento. Ikaw, hangal na unggoy. Anong ginawa mo sa aking eksperimento? Chay, Gavin, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi mo pwedeng hamakin ang kapitan. Wala akong ginawa. Siya ang may ginawa. Nawala na siya sa sarili. Naiintindihan mo ba? Kakatapos ko lang isara ang ilang mga pangunahing punto sa kanya. Nakalutas na ako sa mga problema na kinakaharap niya. Hindi ko maipaliwanag ng detalyado sa inyo. Susunod, kailangan nyo lang ay message ang mga lugar na ituturo ko. Hayaan lang na dumaloy ang dugo. Kapitan, ano ang opinyon mo tungkol sa aming pagsasanay? Sa mga super sundalo na ito, sa tingin ko, hindi ko kayang bigyan ka ng tiyak na sagot. Pumunta ka at turuan ng leksyon. Ang mayabang na batang Asyano na iyon. Ipakita mo sa kanya ang lakas ninyo. Talunin mo ang batang dilaw ang balat na iyon. Bigyan mo siya ng malakas na suntok. General, gusto kong pabilisin ang proseso para sa pagtaas ng ranggo ni Kapitan Lisi. General, may napansin ka bang hindi tama? Talagang may mali. Ang mga super sundalo ay hindi talagang nakikipagtulungan. Sila ay bagong tapos sa pagbabago. Hindi pa ganap na nakakaangkop ang katawan. Wala rin silang nakaraang kooperasyon. Hindi pagkakasundo ay hindi normal. Hindi ko sinasabi, yung uri ng pagkakaintindihan, kundi bilang tao bilang grupo. Ang likas na pagtutulungan kapag umaatake sa mga hayop. Walang mga super sundalo na ito. Kapitan, sumunod ka sa akin. Nakita niyo na ang sitwasyon ng super sundalo na proyekto. Sabihin niyo sa akin tungkol sa super sundalo. Ano ang mga partikular na pagganap? Ang super sundalo na ito ay napakaganda. Pagkatapos ng mass production, siguraduhin
Bigyan ang aming team ng ilan pa na malalakas para mapunan ang kakulangan namin sa tao. Kapitan, ikwento mo ang iyong opinyon. Kahit na ginamit ninyo ang super bagong teknolohiya para pag-aralan ang misteryosong pagsasanay ng dakilang siya namin. Pero para sa akin, malayo pa sila sa kinakailangan. Lalo na sa kanilang reaksyon. Halos nababasa ko na ang kanilang mga atake. Sa tingin ko, kung pag-aaralan lang nila ang mga teknik, hindi pa sila pwedeng sumali sa tactical team. Maliban kung maintindihan nila ang karunungan ng mataas na antas ng martial arts ng dakilang siya. Dr. Elsa, ikaw ay isang eksperto sa medisina ng utak. Tungkol sa pinsala sa utak, sa tingin mo ba ay madali itong mapagaling? Mahirap. Kahit na ngayon, mahirap pa rin itong makamit. Dr. Faher, ikaw ay isang eksperto sa biolohiya. Ang ebolusyon ng mga nilalang ay kinakalkula sa libu-libong taon. Ang ganitong biglaang pagbabago sa mga gen ng tao ay nag-iiwan ng iba't ibang panganib na mahirap ayusin. Ginoo, ang proyekto ng super sundalo ay hindi dapat ipagpatuloy. Sa katunayan, nais nilang ipasakripisyo ako. Ang buhay ng mga super sundalong ito. Paano ko hindi maiintindihan? Pero kung hindi ako nagkakamali, ang pagbagsak ng liwanag ng umaga, dapat ay dahil sa mushroom bomb. Hindi ito basta-basta na isinakripisyo. Ang mga nabagong buhay na ito, nagtapos ang digmaan. Nangangahulugan din ito ng pagtatapos ng sistemang pangdigmaan. Sa ibang salita, ang mga may depekto na super sundalo ay sasali sa aming espesyal na operasyon. Ito ay magiging isang malaking sakuna. Ang mga super sundalo na iyon, talaga bang ganun ka hindi maganda? Ayos lang sila. Sila lang. Ayaw kong masayang ang dami ng buhay ng walang silbi. Kaya ano ang hinahanap mong uri ng tao? Eksakto, mabilis, nakamamatay at epektibo. Ang ibig mong sabihin ay, hindi lang sila angkop sa ganitong eksaktong misyon. Pero sa digmaan, magagawa pa rin nila, tama ba? Kung papapasukin sila sa pag-atake sa baybayin, magandang epekto ito. Pero, Ginoo, gaano karaming pera ang kailangan para rework ang isang super sundalo? $5,000, 10,000 o 100,000. Napakahalagang sundalo na ilalagay sa mga gyera na iyon. Sayang talaga. Walang magawa. Malapit nang matapos ang digmaan. Matatapos na rin ang sistema ng digmaan. Susunod ang muling pagbangon pagkatapos ng digmaan. Ngayon, kailangan nating bigyan ng dagdag na apoy ang misyon na ito. Kapitan, hindi ba walang halaga ang super sundalo? Hindi naman walang halaga. Mayroon silang mga depensa para sa mga base at fortifikasyon. Isang magandang pagpipilian pa rin iyon. Sige na. Totoo nga na isang kabiguan ang proyektong ito. Sa tingin ko, hindi na tayo dapat magpatuloy pa. Hindi. Hindi pa ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi na natin magagawa sa hinaharap. Maaaring nating itago ang mga dokumento at ilabas ito kapag panahon na. Kahit na hindi ito maging perpekto. Kahit makakuha tayo ng pondo na aprubahan ng Kongreso. Li, sa tingin ko dapat sumama ka sa akin sa politika. Bilang kapitan ng tactical team. Sayang ang galing mo. Sir. Kaya kailangan nating sirain ang proyektong ito. At least ipakita nating nasira na ito. Tungkol sa mga tao sa proyekto, iminumungkahi kong direktang lumipat sa ibang direksyon. Manatili pa rin sila sa atin, para maiwasan ang pag-leak ng sikreto. Lee. Ngayon ay nagdududa na ako. Sa tunay mong layunin sa pagdating mo sa mundong ito. Paano naman? Sige na, Lee. Hindi mo kailangang maging ganito kaseryoso. Nagbibiro lang ang general. Ang opinyon mo ay napakahalaga para sa amin. Hindi na ikaw ang kapitan. Ngayon ay napromote ka na. Major, Shid ay may mga mahusay na tao tulad mo. Swerte natin ito. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Lisi na ito? Sabi mo, ano ang intensyon niya sa pagsasabi sa atin ng mga ito? Hindi ako naniniwala na ito ay paghihiganti laban sa proyekto nating super sundalo. Marahil ay ayaw niyang lumabas ang mga super sundalo dahil baka maapektuhan ang posisyon ng mga may kapangyarihan. Hindi siya isang spiya mula sa bansa. Marahil daan-daang isi na tao ang namatay sa kamay niya. At hindi siya magiging isang pako sa Daxia. Hindi nila papayagang maglingkod dito ang isang ganitong kahusay na tao. Na tulad niya. Parang tungkol sa malaking mukha na palagi nating iniimbestigahan. Ang iyong lason ay napakatindi. Ang sama mong lason. Ang sama mong lason. Kumusta? Ang sama mong lason. Sigurong alam ni na Maerdan at Feren ang katotohanan. Kung hindi, bakit ako pa ang pinapunta para i-verify ang mga super soldiers? Sigurong alam nila iyon, tungkol sa proteksyon na nasa akin.
Mukhang lalo akong napapalapit sa katotohanan ng nangyayari. Sinubukan ko lang ang super sundalo. Bigla na lang natapos ang pangunahing misyon. Ngayon ay 75% na ang progreso ng pangunahing misyon. Mukhang hindi ka magtatagal sa mundong ito. Napakalakas ng espiritu ng taong invisible. Kapag siya ay naging invisible, mahihirapan ng muli na mahuli. Kailangan isang putok lang. Jerry, saan mo nakuha yung suot mo? Hindi ba't nanakaw yan? Ang magpanggap na opisyal ay labag sa batas. Nabobobo ka yata. Sa tingin ko, mali ang napagtripan ninyo. Pasensya na, ikaw talaga ay isang tenyente. Siyempre, kung dumating ka lang ng mas maaga. Siguro hindi namatay ang pamilya ni Dina. Anong nangyari? Tungkol sa patay na naghuhunting sa ulan. Hindi mo ba talaga ito narinig? Kagabi si Jerry ay nasa bar. Narinig mo na ba yung tungkol sa pag-atake sa kanya? Ngayon ay nasa kritikal na kondisyon siya at walang malay. Narinig ko na ang balita, na ito ay konektado sa alamat ng mamamatay sa ulan sa lungsod na ito. Gusto kong imbestigahan mo ito ng husto. Si Jerry ay malubhang nasugatan. Nasa ospital pa rin ngayon, nagsusugod pa. Kailangan kong magdala ng isang grupo para imbestigahan. Tingnan natin kung sino talaga ang mailakas ng loob. Tingnan natin kung sino talaga ang mailakas ng loob. Nagagawin ang masama sa atin. CJ, sige, mag-action na kayo. Matutulungan ko kayo sa mga bagay sa base. Ngunit inirerekomenda kong dalhin mo ang iyong autumn water blade. Huwag mag-atubiling gumamit nito. Kahit sino pa man, diretso mo silang tapusin. May mga sugat mula sa mga saksak sa katawan. Ganap na nahati ang dibdib. Nasugatan ang atay. Pati ang puso ay may sugat. Ganito ang sugat. Sino ba talaga ang gumawa nito? Magandang araw. Ako ang boss ni Jerry. Maaari mo bang ikwento ang nangyari noon? Dito unang natagpuan ang biktima. Walang bangkay. Buhay pa si Jerry. Pagkatapos naming makatanggap ng balita, pinakamalapit kaming nakarating sa lugar. Nang makarating kami sa scene, si Jerry ay nakahandusay sa isang pulang lawa ng dugo. Walang nakitang salarin sa paligid. Walang nakakita rin. Agad naming tinawagan ang ambulansya. Noong oras na iyon, malala na ang kalagayan ni Jerry. Hindi na siya makapagsalita. Sinasabi mo ba nagising pa si Jerry noon? Hindi ako sigurado. Pero nakabuka ang mga mata niya. Parang humihingi siya ng tulong sa kilos ng kanyang bibig. Agad mong mararamdaman na may mali. Professional ang training ni Jerry. Kapag nasa panganib, ang unang reaksyon niya ay magbigay ng palatandaan. Hindi pwedeng humingi lang ng tulong. At pati na ang mga bakas ng dugo sa lugar. Mga yapak at iba pang mahalagang ebidensya ay hindi na ingatan. May problema ang mga taong ito. Ulo, saan tayo pupunta ngayon? Sa lugar na dapat puntahan. Ulo, saan tayo pupunta ngayon? Pumunta tayo sa bahay ni Jerry. Pumunta tayo sa bahay ni Jerry. Makilala natin ang kanyang pamilya. Makilala natin ang kanyang pamilya. Dadala natin ang mga ito. Walang ibang paraan. Kailangan nating mabilis na kumpirmahin. Sa mga bagay na ito, alin ang kay Jerry? Alin ang mga pahiwatig na iniwan ni Jerry? Sino ang hinahanap ninyo? Kami ay mga katrabaho ni Jerry. Dumating kami upang ayusin ito. Smith. May nagsabi dito na katrabaho ni Jerry. Pasensya na sa ganitong paraan namin. Unang pagkikita. Huwag kayong mag-alala tungkol kay Jerry. Makakaraos siya. Hindi ito mga salitang pampalubag loob, kundi ang aming pangako. Pinadala na ng departamento ang pinakamahusay na mga doktor. Dumating kami para bisitahin si Jerry, isang dahilan. At isa pa. Kailangan nating hanapin ang pumatay. At panagutin siya. Ngayon, kailangan ko ang tulong ninyo. Mangyaring maging matatag kayo. Ito ang mga personal na gamit ni Jerry. Gusto kong malaman kung alin dito ang hindi kanya. Diyos ko. Aking kaawa-awang Jerry. Ano ang mga nakakatakot na bagay na kanyang naranasan? Pasensya na, Ginang. Ito ay napakatindi. Sana kayo,
ay makapag-focus sa pagdiskubre ng mga bagay na ito. At sabihin sa amin kung aling mga bagay ang hindi kay Jerry. O kung ano ang kulang sa mga bagay ni Jerry. Mukhang nawawala ang wallet at mga dokumento dito. May kasama pang baril. Ito bang klaseng baril? May baril din si Jerry. Nasa bahay pa ba niya iyon? Wala na. Laging dala-dala ang baril niya. Wala rin dito sa mga gamit na ito. 2 tao ang kasama. Pumunta kayo sa opisina ng batas para magtanong ulit. Nakita niyo na ba ang baril ni Jerry? Ipinapakita nito kung gaano kalala ang problema. Huwag hayaan na itago ng mga pulis ang mga iyon. Kung hindi dala ng mga pulis, pumunta kayo malapit sa lugar ng insidente at magmasid ng mabuti. Sabay tingnan kung may mga bala o slug sa paligid. Magkakasama ba kayo noong gabi ng insidente ni Jerry? Wala. Kasama niya ang mga kaibigan niya nitong mga nakaraang araw. Matanda na siya. Bihira kaming makialam sa kanyang kalayaan. Kaibigan, pakihatid mo sa amin. Binata, mayroon ka bang anumang palatandaan? Anumang bagay ay okay. Lahat ay may posibilidad na makatulong. Mahuhuli natin ang pumatay kay Jerry. Narinig mo na ba ang alamat ng batyo ng ulan? Batyo ng ulan. Alam mo ba ang tungkol dito? Magpatuloy ka, sabihin mo pa. Ang batyo ng ulan ay kamakailan lamang sa San Francisco. Isang tawag sa isang pervert na mamamatay tao. Bawat pagpatay ay nangyayari tuwing umuulan sa gabi. Kadalasan ay pumasok sa bahay at pumatay. Pinatay ang buong pamilya. Ilan na ito nangyari? Nababahala na ang San Francisco. Walang ideya ang mga pulis kung sino ang gumagawa nito. Umuulan noong gabi na inatake si Jerry. Alaynan. Wala. Parker, pumunta ka sa istasyon ng pulis at kunin mo lahat ng kaso. Ng Rainy Night Butcher. Diyos ko, talagang ang demonyong iyon ang sumakit kay Jerry. Ako, nahulaan ko lang. Hindi rin ako sigurado. Sa tingin ko, si Jerry ito, na nag-imbestiga sa mga ginawa ng Rainy Night Butcher. Sigurado akong may nahanap siyang impormasyon. Naalala ko, may kapatid na babae si Jerry na ang pangalan ay Angie. Tama ba? Opo. Nasa klase pa siya ngayon. Si Dan ang susundo sa kanya mamaya. Dalhin mo ang 3. Mamaya, sumama ka kay Dan para sunduin si Angie sa bahay. Anong standard na kagamitan? Sa liwanag ng araw, ayokong magdulot ng ingay. Bago natin mahuli ang salarin, ang pagprotekta sa iyong seguridad ay aming tungkulin din. Ginoong Smith, maaari bang gamitin ko ang bodega at garahe? Kailangan naming maglagay ng ilang depensibong arma sa paligid ng iyong bahay. Maglagay ng isang heavy machine gun sa bodega at garahe upang makabuo ng crossfire sa paligid ng bahay. Tungkol sa anti-tank gun, Shiz, nandyan ka sa bodega. Once, nandyan ka sa bodega. Inilagay ni Howard sa bahay. Ako at si Dele ay magbabantay sa pamilya ni Jerry. Ganito muna ang plano. Kapag nagbago ang sitwasyon, ayusin natin ito. Tama nga. Anong sinabi mo kanina? Wala naman. Ganito kadetalye ang pagkakaayos ng apoy. Kahit ang demonyo matutulak pa rin. Ang makakatiyak tayo ay, noong tumutol si Jerry, nakaputok pa siya. At may isang bala na may mga bakas ng dugo. Dapat tinamaan nito ang kaaway. Sayang, hindi ko rin makita ang itsura ng salarin. Sino kaya ang may ganitong kalakas na kapangyarihan? Kaya kahit ang iyong espesyal na kakayahan ay na-block, ang bala na ito ay naipadala na para sa pagsusuri. Hintayin ang resulta, para malaman ang totoong sitwasyon. Sabi ng pulis, hindi nila nakita ang baril. Sa tingin ko, dinala ito ng kalaban. Boss, may nadiskubre ba kayo? Tingnan mo kung may mahahanap kang kahit anong bagay. Subukan mo muna ngayon, mula sa mga impormasyong ito. Mag-analisa ka kung may magagamit kang impormasyon. Lalabas ako sandali. Boss, gusto mo bang magdala ng 2 tao? Hindi ako katulad ni Jerry na baguhan. Kung talagang darating ang butcher sa gabi ng ulan, baka hindi ako makaalis ng madali. At saka, maganda ang panahon ngayon. Walang senyalis na ulan. Boss. Malapit nang dumating ang panganib mo. Boss, tama, umuulan na nga. Talagang epektibo ang mga salita mo. Kailangan mo bang dalhin ang E2 para gawing walis? Magpakulo ka ng mainit na tsaa. Ikaw ay taga Daxia. Ako ay mula sa lalawigan ng Songyuan. Ikaw naman.
Ako ay mula sa Jiangsu at Zhejiang. Makakita ng kaibigan sa ibang bayan. Isang malaking kaligayahan sa buhay. Fuhua, magluto ka ng ilang paborito nating putahe mula sa bayan. CJ. Hahaha. May nag-report na malakas ang ingay dito. Kunin niyo ang mga gihin niyo at magpasuri. Isasara na namin ito. Pakiusap naman. Ano ang nasa bag sa tabi ng paa niyo? Bawal ba iyan? O ninakaw lang? Totoo nga. Yung kinuhanan ko, ay yung pwedeng sumabog sa ulo mo. Sabi ko na nga pare, hindi na kailangang. Dadaan lang naman tayo. Pwede nating sabihin na walang nangyari. Ginoo, pasensya na. Maaari kayong tumawag mamaya. Sa pulisya ng San Francisco, Alcalde Cloud at Inspector Maryland ay kilala ako. Kakatapos lang naming magkita ngayon. Hindi ko alam kung sino ang kumukolekta ng proteksyon dito. Pero pagkatapos ay hindi na dapat mangolekta ng proteksyon. Laban sa mga tao ng Daxia. Sino mang hindi susunod? Subukan natin. Tingnan natin kung tatanggapin ng kaibigan ko. Talagang nagkamali ako sa pagkilala sa tao. Si Ginoong Lee ay nasa opisyal na gobyerno pa rin. Dumating kayo dito sa San Francisco para magtrabaho. Anong departamento ang pinaglilingkuran ninyo? Sa madaling salita, hindi naman talaga. Nandito ako para hulihin ang salarin. Ganito ang sabi. Nasa paligid lang ang salarin. Noong nakaraan, nasa Sulphur Island ako. Nakapatay ako ng ilang mga Hapon na sundalo. Sa tingin ko, ang mamamatay sa gabing ito at ang bagay na ito ay may kaugnayan. Kaya kailangan kong mahuli ang salarin. Patayin pa ang ilang mga Hapon. Masaya. Bilang mga kapwa natin, iinom ako ng isang tagay para kay Kuya Lee. Para makapatay ka ng Hapon. At mahuli ang salarin. Uuna na ako. Makinig ang mga pulis sa labas. Ako si Major Lisi. May nangyaring krimen dito. Ipadala ninyo ang inyong kapitan. Huwag kayong magpaputok ng walang dahilan. Huwag kayong magpaputok ng walang dahilan. Nasaan ang mamamatay tao sa maulang gabi? Nasaan siya? Napatay na ba siya? Anong ginagawa mo? Narito ang lugar ng krimen. Mga hindi kasali, umalis na kayo. Ulat sa kapitan. Ito si Major Lisi. Siya ang pumatay sa salarin. Siya ang pumatay sa salarin. Matagal na naming alam ang kinaroroonan ng salarin. Nakatakda na ang bitag. Hindi namin inasahan na mauna pa ang kapitan. Ipapasa na natin dito sa pulis. Ipapahayag namin ng tapat ang kontribusyon mo. Gagawin namin ang lahat para maipasa sa iyo ang medalya. Sige, pumapayag ako. Sige, pumapayag ako. Ang militar ay papasok sa investigasyon. Ngunit magkaiba ang ating mga tungkulin. Mayo, naunawaan mo ba ang ibig kong sabihin? Naunawaan, kami ang hahawak sa kasong ito. Huwag kang mag-alala. Ang tulong ng pulisya ng San Francisco. Isusulat ko ito ng tapat sa ulat. Mayo, wala akong pakialam sa iyong ranggo sa militar. Sobrang laki naman ng gana mo. Mula pa sa kapanganakan, malaki talaga ang gana ko. Kapitan, ano nang gagawin natin dito? Ano nang gagawin natin dito? Ngayon, pinagdududahan ko na may kinalaman ka sa kaso ng mamamatay gulang sa maulan na gabi. Sama ka muna sa amin. Kung nasa labanan ka, at tinutulak mo ako ng ganito gamit ang baril, para kang nabubulok na ang utak mo. Ilagay mo ang baril.
Kunin mo ang mga bagay. Kunin mo ang mga bagay. Pero ang kapitan ay isang opisyal ng militar. Pero ang kapitan ay isang opisyal ng militar. Sinasabi na ang gyera ng ulan ang may gawa nito. Ilagay mo ang baril. Bitawan mo na ang kapitan. Lumabas ka at magbantay, darating na ang mga tao ko. Lumabas ka at magbantay, darating na ang mga tao ko. Kumuha ng armas. Pero kapitan, isa siyang opisyal. Pero kapitan, isa siyang opisyal. Pero ang kapitan ay isang opisyal ng militar. Sasabihin na ang gumawa ay ang Rainy Night Butcher. Ako mismo ang gagawa ng ulat. Ibinaba ang lahat ng armas. Yakapin ang ulo at humiga. Sabi mo ba? Paano ka nangahas na barilin ang isang aktibong opisyal ng militar? Paano ka nangahas na barilin ang isang aktibong opisyal ng militar? Bingi ka ba, sumagot ka sa tanong. Pumutok ka sa pulis. Maghihintay ka sa hukuman militar. Sa oras na iyon, mamamatay ka rin. Ulo, talaga bang nakatagpo ka ng tagapagpatay sa gabi ng ulan? Hindi pa sigurado. Pero tiyak na may kaugnayan ito sa pananakit kay Jerry. Dinala mo na ba ang mga gamit ko? Dito lumalabas yung halimaw. Susubukan kong pumasok ngayon. Ako ang mauuna. Si Jason ang hahawak sa likod. Kayo na lang ang magbantay sa alley. Alagaan nyo ang mga bangkay sa loob. Huwag nyo hayaan na may makalapit. May amoy ng dugo dito. May amoy ng dugo dito. Kasuklam-suklam. Sobrang malupit at sadista. Ginoo Director, dumating ka sa tamang oras. Ito ang sakop mong lugar. Tingnan mo, isang pamilya na may 4 na miyembro. Sa tingin ko, ang halimaw na mamamatay tao ay umakyat mula sa bintanang ito. At pagkatapos ay pumunta sa ibang silid-tulugan upang maghanap ng bagong biktima. Tapos ay nahuli ng may-ari ng bahay. At binaril siya ng malubha. Nang tamaan ang halimaw, nasaktan nito ang ilang tao. At pagkatapos ay tumalon ito mula rito. General, ang sinasabi mo ba? Na pagkatapos barilin ng ilang beses, tumalon siya mula sa 2 palapag. At pinatay pa ang isang kasamang pulis ko. Paano mangyayari iyon? Yung halimaw na tinamaan ng bala, tumalon pa mula sa 2 palapag. Huwag na nating pag-usapan ang galaw niya. Kahit hindi ka tinamaan ng bala, hindi pa rin magiging buo ang katawan mo. Higit pa dyan, nakakamatay pa ang mga sanay na tauhan ko. At saka, magaling ang iyong pag-iisip. Pero paano mo nalaman na ang lalaki ay kasapi ng grupo? Nandito ang ebidensya. Tingnan mo mismo. Diyos ko. Ano itong kakaibang bagay na ito? Kagawad Cloud. Ngayon, hinihiling ko na dapat mong panatilihing mahigpit ang lihim. May mga tao pang darating na makikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa kasunduan. Naiintindihan mo na ba kung paano isara ang bibig mo, di ba? Sige na, kagawad. Sa katunayan, hindi naman ganoon katakot ang mga bagay na ito. Ang mga halimaw na ito ay mamamatay din kapag tinamaan ng bala. Major, ano ang maitutulong ko sa iyo? Wala na, sir. Ayon sa aking kaalaman, tanging sa inyong bansa, may mga bangungot na kumakain ng tao, at karaniwang namumuhay sila sa grupo. Ang ibig mong sabihin, ay marami pang ganitong mga halimaw. Mas masahol pa sa mga iyon. Possible. Na isang grupo. Bakit ang militar ang kumukuha ng kredito kaysa sa pulis? At pumatay pa. Sobrang na. Sa tingin ko, walang kakayanan ang pulis. Nainis lang sa tagumpay ng militar. Matapos ang pinagsamang operasyon ng pulis at militar, ang matagal nang nagdudulot ng takot sa San Francisco, ang Rainy Night Butcher, ay matagumpay na napatay. Mayroon bang matibay na ebidensya ang pulisya na ang napatay ng militar ay ang Rainy Night Butcher? Ano ba talaga ang tunay na pagkakakilanlan ng Rainy Night Butcher? May kaugnayan ba ito sa kakaibang alamat ng malaking mukha sa lungsod na ito? Pasensya na, walang maibibigay na impormasyon. Totoo ngang isanggol ito.
Ngunit mas malaki siya kaysa sa mga kilala nating mga bangkay na kumakain. Sobrang laki talaga. Malaki ang posibilidad na siya ay pinalakas ng isang mahiwagang salamangkero. Naiintindihan ko na ang pinalakas. Jason Dale, maghiwalay kayo at magdala ng grupo para suriin ang mga bakas. Ako mismo ang magdadala ng isang grupo para tingnan ang mga imburnal. Marahil ay makakahanap tayo ng mga pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng mga halimaw na ito. Nakuha. Major, may malaking problema tayo. Ito ay isang nilalang na artipisyal. Palaging may isang ganitong kakaibang alamat ng malaking mukha sa lungsod na ito. Sinasabing tuwing lumilitaw ang higanting mukha, ang Diyos ng kasamaan na may kapangyarihang magpasiya sa pag-angat at pagbagsak ng mundo ay sumusunod. Majors, narito na ang sagot na matagal mong hinahanap. Binabati kita, Ginoong Diyos ng kasamaan. Sa wakas, natagpuan mo na ang sagot. Gia. Ikaw ba yan? Hugh, Gia. Lizzie. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw ang pangit na mukha. Hindi, ako si Hu Gia. Ngunit, hindi ako ang Hu Gia na hinahanap mo. Sa tamang salita, ang Hu Gia na hinahanap mo ay matagal nang pinatay mo. Anong sinabi mo? Nasa labas ako ng universo kung saan ka nabubuhay. Talaga, may mas marami pang mga universo. At ako ang unang nakatuklas ng lihim na ito. Kaya't maaga akong umalis sa ospital ng kaisipan. At iniwan ang aking katawan. Naging isang malaking mukha na naglalakbay sa iba't ibang universo. Sa ganitong paraan, ginagamit mo ako palagi. Hindi ito pagsasamantala. Sa iba't ibang universo lang ay may isang Hu Gia na nabubuhay. Kapag may isang Hu Gia na namatay, makakakuha ng isang bahagi ng enerhiya. Sa madaling salita, kailangan pa kitang pasalamatan. Kung hindi dahil palagi kang naghahanap sa akin sa iba't ibang universo. Nang walang humpay. Tumutulong sa akin pumatay ng iba't ibang anyo ng Hu Gia. Na nagbibigay sa akin ng walang katapusang enerhiya. Na naging ako ang buong universo. Pinakanatatanging Hu Gia. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto mong gawin? Siyempre, ang pagkawasak ng buong universo. Ikaw, baliw. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang demonyong ito. Paano? Gusto mong pigilan ako? Hindi kita pipigilan. Ako ay galing sa mental hospital. Kaya ako dapat gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga taong may sakit sa isip. Mula ngayon, ako ay magpapapatay ng mga demonyo. Sobra kang kapal ng mukha.